Mga kabayan, binanatan ni United States President Donald Trump ang mga kaalyado nito sa NATO. Ayon kay Trump, nagtagumpay ang kanilang pagsalakay sa Iran sa halos mahigit isang buwan na bakbakan. Sa kabila nito, kulang umano ang suporta na ibinigay sa kanila ng NATO. Matatandaan na ilang kaalyadong bansa rin ng US ang tumangging sumuporta sa Amerika para hindi na lumala pa ang naturang gera sa Middle East. We've had some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. Samantala, muli namang tinabla at tinanggihan ng bansang Iran ang alok ni US President Donald Trump na 2 araw na tigil putukan. Matatandaan na una nang nagbigay ng ultimatum si Trump sa Iran kapag hindi nito binuksan ang Strait of Hormuz. Pero hindi nagpatinag ang Iran, sa halip ay nanindigan ito na tuluyan nilang isasara ang naturang lagusan kapag isinakatuparan ni Trump ang kanyang banta sa Iran. All I have to do is leave Iran. I would say that within 2 weeks, maybe 3, and we had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Binanata ni US President Donald Trump ang mga kaalyado nito sa North Atlantic Treaty Organization o NATO. Iginiit niya na nagtagumpay ang US military pero kulang naman ang suporta ng NATO sa kanilang military operations sa Iran. Tila sinumbatan din ni Trump ang mga kasama niya sa NATO dahil sa malaking gastos ng Estados Unidos sa alyansa. Tinawag niya pang paper tiger ang NATO. We've had some very bad allies in NATO. I hope you're all watching that, Scott, because we had some asks, and we spend trillions of dollars on NATO, and when we need them, which we never do, we didn't need them here either. To be honest, I was really asking because I wanted to see what they do. They're a paper tiger. So I learned about NATO. NATO won't be there if we ever have the big one. You know what I mean by the big one. We ever have the big one, hopefully we won't. Ipinaalala rin ni Trump na binigyan ng Washington ng $350 billion na financial at military aid ang Ukraine at wala anyang nakuwang kapalit ang Estados Unidos para rito. Sinabi niya rin na may lamat na ang relasyon ng US at United Kingdom dahil sa mabagal na military action ng Britanya. Sa kabila ng kanyang pagbabatikos sa mga kaalyado, ay pinuri naman ni Trump ang lakas at husay ng US military sa Iran. Anya, tinuturuan niya ang mga ito na mamuhay ng ligtas at sinabing winasak na ng Washington ang mga armas ng Iran. We're doing really well as a country. We're teaching people how to live in safety. We're over in Iran. We're sort of pretty much winding that up. Have to take a few more hits. We want to make sure we don't ever allow them to have a nuclear weapon because they'll use it, and you see how serious they were with the conventional ballistic missiles. They have thousands of them. We've blown most of them up. You notice every week it gets a little less at us and at our allies. We've had some very good allies over there. We've had good. The war's going to be over in 3 days. My prediction, it turns out. By the way, do we have the greatest military ever? Hindi pa rin nagbabago sa ngayon ang posisyon ng karamihan sa mga bansang kasapi ng NATO. May ilan na hindi pabor sa paggamit ni Trump sa kanilang mga base militar, habang may iba gaya ni British Prime Minister Keir Starmer na nagsabi na hindi nila digmaan ang gyerang nangyayari sa Iran. Ugnay pa rin sa gyera sa Middle East, tinabla ng Iran ang alok ng ceasefire ng Amerika. All I have to do is leave Iran. I would say that within 2 weeks, maybe 3,
We're Yan hitting ang them very pahayag hard ni on US us now. President We knocked Donald out Trump sa some gitna ng mahigit isang buwan ng gyera sa Middle East. Sa press conference ng White House nitong April 1, sinabi ni Trump na nagawa na ng Amerika ang layunin nitong buwagin ang nuclear program ng Iran. Napabagsak na rin daw nila ang rehimen ni Iranian Supreme Leader Ali Khamenei na napatay sa airstrike. And we had regime change already. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. Pero ang Iran tila hindi basta-basta aatras sa laban. Ayon sa Iranian media, tinanggihan ng gobyerno ng Iran ang alok ng Amerika na 2 araw na tigil putukan. Kahapon ang pabagsakin nito ang isang fighter jet ng Amerika. Mas pinaigting din ng Iran ang pag-atake sa Israel. Patuloy sila sa pagpapakawala ng missile sa Tel Aviv. Dahil ito sa banta ni Trump na bobombahin ng Iran kung hindi ito papayag sa ceasefire. Isa sa mga kondisyong inilatag ni Trump sa Iran para sa ceasefire ang pagbubukas ng Strait of Hormuz na daanan ng 20% ng global oil supply. Sa kabuuan, higit 2,100 na ang nasawi sa US-Israel-Iran war. 2,076 dyan mula sa Iran, 24 sa Israel habang 13 naman ang napatay na sundalo ng Amerika. You said good morning. The Independent Commission for Infrastructure is set to cease operations today, March 31. I refer to Section 10 or the sunset clause of EO 94 that created the ICI, and I quote, "The ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created, or unless sooner dissolved by the President." Ang tanong ko po, ma'am, ano ba ang naging basihan ng pag-dissolve sa ICI? Is it because the President thinks the ICI has fully accomplished its mission, or has the President officially dissolved the ICI? Okay. Sabi nga natin at nabanggit mo ang Section 10, ang sunset clause, kung saan binanggit ang functus officio in Latin. Ibig sabihin, sila naman po ay nag-report at mismong si Justice Reyes ang nagsabi na na-accomplish na nila ang kanilang trabaho. At yun po ang magiging basihan. At kung sila man ay matatapos ngayon, yan po ang magiging basihan dahil yan po ang isinasaad sa Executive Order 94. Yusek, may update na ba sa naging pag-aaral ng Malacanang sa report ng ICI? I remember in a previous briefing you told us that it's taking a bit, it's taking some time dahil mahaba-haba po yung report. Nabasa na ho ba ito ng Pangulo at anong naging takeaways niya? And is there any new directive to the Ombudsman or maybe the DOJ? Hinayaan niya po ang ICI na mag-decide kung ito po ay tatapusin ang kanilang trabaho base sa kanilang accomplishments. At nung nagsumiti na po ang ICI ng kanilang report sa DOJ at sa Ombudsman at siya mismo ang nagsabing tapos na po ang kanilang mandato. So, doon lang po nagre-rely ang Pangulo. Ma'am, last, sorry. Ang sabi nyo kanina sa mga nag-iisip na, or siguro yung mga bitin sa naging pag-iimbestiga ng ICI, sabi nyo, gumising sila dahil maraming ginagawa ang gobyerno. But hindi rin ho siguro natin mayaalis na marami ang underwhelmed if not disappointed because the creation of the ICI raised expectations of the administration's resolve to hold corrupt officials accountable. Pero may mga tanong pa rin ho hanggang ngayon yun na yun. Dahil wala pa hong nakukulong na malalaking isda. Okay, ganito po ang trabaho ng ICI, Fact-Finding Committee. Marami na po silang naisumite sa DOJ, marami na po silang nasumite sa Ombudsman. So ang ibig pong sabihin yan, hindi po natulog, nagpahinga, hindi nag-relax ang ICI. Ngayon po, lahat po ng kanilang nairekomenda, nakasuhan o for further investigation, nasa kamay na po yan ng DOJ at ng Ombudsman. Sa totoo lamang po, mukhang overwhelmed po ang Ombudsman at ang DOJ sa dami po ng mga kasong pinaparekomendang sampahan dito patungkol sa flood control project. So, hindi po masasabing yun lang ang naging trabaho ng ICI. Ang masasabi po natin, iyon ang naging trabaho ng ICI. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one. Of course, yan ang No gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung meron kinalaman, may ebidensya, hindi puro pamilya. Sabi nga natin, stop the drama. We have to start working. Marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ebidensya na siyang magtuturo at siyang magiging basehan para ma-prosecute ang mga taong involved. Thank you.
Salamat po. Yun na po ang huling katanungan, Yusek. Balik na po sa iyo. Maraming salamat. Upang mapangalagaan ang sektor ng paggawa, nakahanda ang Department of Labor and Employment sa pangunguna ni Secretary Bienvenido Laguesma ng 1.2 billion pesos bilang tugon sa deklarasyon ng National Energy Emergency. Bahagi rin ito ng uplift ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. alinsunod sa Executive Order 110. Gagamitin ang budget sa dalawang flagship social protection project ng DOLE. Ang tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD at ang DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Layunin ng mga programang ito na suportahan ang vulnerable workers. Bilang tugon sa uplift, kasalukuyan nakikipag-ugnayan na ang DOLE sa DOTR, DSWD, DILG at iba't ibang lokal na pamahalaan para sa implementasyon ng targeted emergency employment at livelihood interventions. Nakikipag-ugnayan na rin ang ahensya sa DMW at OWA tungkol sa pagkakakilanlan ng mga OFW na nakauwi mula sa kaguluhan sa Middle East. Ito'y para mabigyan sila ng trabaho dito sa Pilipinas sa tulong ng TESDA. Hindi ngayon ang panahon para mangamba o magpanik. Patuloy na nakabantay ang pamahalaan sa epekto ng gulo sa Middle East para sa ikapapanatag ng sambayanan.